Hello, good morning. Good morning lang dito guys, no? At makikita nyo kung gaano kainit dito. So ito i-share ko lang sa inyo ang ito pagpihit ng isang container ship, no? Sa mga walang idea, makikita nyo paano pumipihit ang barko. So ayan, makikita nyo. So probably mga ganyang kabagal, ganyang kabilis, dead slow lang yan, no? May makina na yan, no? So sige, tapos tinutulungan siya ng mga tugboat. Ang tugboat niya na kanyang kalaki, tatlo yan. Meron na pupush sa gitna, tapos sa karapupa niya, sa karaatras niya, meron din siyang nagtutulak yan o maaring humihila. Hindi pa natin nakikita kung humihila siya sa bandang kabilang side naman. Tapos kung makikita mo yung may marka siya na may konting bilog doon sa pinakadulo, di ba makikita mo may parang may bulbos, meron siyang marka na may bulbos bow. Tapos yung after niya meron parang propeller, hindi propeller, yung bow thruster yun guys, no? So gumagamit yan ng bow thruster din sigurado. Kikita mo yung puting yung sa tubig, kikita mo yun, no? Gumagamit sila ng bow thruster. So sa mga container yan may bow thruster sila. Sa tulad ng sa barko ko yan wala. Pero tingnan nyo guys kung gaano kainit to. Ano pa lang yan 10:30 pa lang ng umaga. Grabe, no? Ayan, share ko lang, malapit ng pumito. Share ko lang, di ako pwede lumabas so dito lang sa loob, hindi naman nila ako makikita. Ayan. So yan, tatapos na yan. So ganyang kalaki container, tingin ko to mga 40 to 45,000 gross tonnage. TEU, hindi ako masyado particular sa TEUs, no? Kasi ang lagi ko lang tinitingnan yung gross tonnage nya. Ayan. So tapos na, kita nyo, tapos na. Tapos ito malapit na rin kami matapos. Grabe init. Yan, so tinigil na nila yung bow thruster, so wala na yung parang pinaka alon-alon niya, yung tubig. Kikita nyo naman yun kapag gumagamit sila. So nag-increase na sila ng speed. So kung kikita mo kung anong kumpanya may hawak niya, hindi ko na lang sasabihin kasi gawa nung sa chiminea niya. Ayan, so kinas off na nila yung tugboat. Tinanggal na nila, hindi na kailangan. So makikita natin yung tugboat na isa sa pupa, pero tingin ko baka binitawan na rin nila. Hindi kasi ako pwedeng lumabas ayun makikita nyo yung tugboat sumusunod. So dalawa lang, Karaproa at Karapupa. Pero baka meron yan sa gitna pero hindi masyadong mahaba. Tingin ko dalawang nga lang pwede na. Yan, ganyan ginagawa nila, no, kapag ganyan yung pagpihit nila. Ayan, so tapos na. Diretso na sila sa labas. Kami pagbitaw namin, diretso na kami. Pagbitaw ng mga lubid, ayan lang, bubuka kami.
Tapos diretso din na namin kailangan pumihit kasi nakaharap na kami sa labas. Okay. Guys, no, kita nyo, kapag merong umalis, meron din papalit yan, sigurado yan. So mga abangan lang natin konti, no. So nakita nyo yung operation din namin, no? Sobrang init, grabe guys. So ito na makikita nyo na yung papalit sa umalis. Okay, baliktad rin ko lang ha. So yun guys, no, makikita nyo parating na. Dalawang tugboat lang kasi medyo hindi naman siya ganun kahaba. Pero kung makikita nyo yung isang OOCL na barko, no, sa kabilang side, yung nakadikit na, yan, mga ganyang kahaba is 3 tugboat ang kailangan dyan. Sa Evergreen, yung sa unahan niya, 2 lang din yan siguro. Depende, no, depende sa size at sa requirements din na sasuggest naman yung pilot at saka yung port. So ito, sumasabay na yung 2 tugboat. Nakatali na mga yan, nakatali na kasi mamaya pipihit yan eh, tutulak or hihilahin. Medyo maliit lang yung papalit ngayon. Dito siya siguro pupesto sa likod ng OOCL. Kasi nakikita ko yung may naka-standby na isang puting sasakyan sa mga estiba siguro yun. Yan, ganyan din sila katagal guys, no, na siyempre dahan-dahan lang barko yan, di naman yan sasakyan na basta na lang ihinto. So matagal ang maneuvering ng barko, minsan 1.5 max o minsan 2 hours pa. Pag ganito nga mapipihit na yan, naabutin ng kahit mga 45 to 1 hour yan, kasi dahan-dahan lang naman yan eh. Maliit nga lang siya, itong ganyang laki ng barko, tingin ko mga nasa 8,000 gross tonnage lang to eh. Yan, mga ganyang barko kasi guys, no, nasakyan ko na rin yan. Pero mostly meron akong cranes kahit na container. Hindi pa ako nakasampa ng mga ganyang kalalaki, yung sa OOCL na yan, masyadong malaki yan. Yan si Sir Chip Roderick Teves, yan mga barko niya before. So ganyang container ship, no, yung malaki yun sa OOCL guys, sinasabi ko ganyang kahaba, bilis yan. Mga container ship is mabibilis yan mabilis kasi silang yung tumakbo, mabilis yung speed. Dahan-dahan lang sila guys, no? Alam nyo ba guys, dito sa gitnang silangan, no, ayaw ko kasi magpanggit hanggat maaari ng lugar, no? Mostly mga Filipino, mga nasa tugboat, mga tugmaster nila, yung kumuha ng basura namin, ikukwento ko lang, no, yung kumuha ng basura namin, tugboat lang, umiikot sila dito, bayad na rin naman.
Mga Pilipino, nakakatuwa. Ang daming trabaho dito sa mga Pinoy. Pero kung makikita mo guys, no, ah, makikita mo gaano kainit, no. Yan ang medyo, sabi ko nga sa inyo, medyo tingnan nyo naman itsura guys, no. Ayun, binababa na isang bulldozer. Galing yun sa cargo hold number 3. Tingin ko matatapos na rin yung cargo hold number 3. Nilabas na nila yung bulldozer na yan. So meaning, nakolektan na. Pipick upin na lang nila yung last cargo. Siguro mga ilang grab yun na ilagay na nila sa gitna. Hindi ko kayo pwedeng dalhin dun kasi bawal sa labas. Sa loob lang kami pwedeng mag videos. So yan, hintayin lang natin yung barko na makadikit. Maliit lang nga siya. Mga 8,000 lang to guys. Ay, mabalik ako dun sa kinukwento ko. Yun yung nakakatuwa ng mga Pilipino. Tapos sabi ng piloto na nakausap ko, maraming mostly mga Pilipino dito. Yung tugboat na tumulong, nag-assist sa amin nung dumikit, mga Filipino. So sabi ko, galing no. Ang dami mga Pilipino dito nag-work. Pero pag minsan tinitingnan ko tong pwesto ko, no, dito pa lang ako sa pwesto ko, naiinitan na ako eh. Imagine mo, hirap no. Bakit sa loob, sa ano lang naman talaga sila, sa loob lang. Tsaka nagbe-break talaga sila dito pag sobrang init, hindi kaya. Tas babalik na lang sila sa gabi. Mas gusto pa nila mag-work sa gabi. Ang init. Maliit lang to, masyadong container na to. Hindi ako nagkama dito, 8,000 gross tonnage lang to. Yung ibang container na pag medyo ganito kaliit tapos may bow thruster, isang tugboat lang. Pero ngayon dalawang tugboat na, ibig sabihin baka walang bow thruster to, tsaka medyo luma na yung barko. Kita nyo naman no. Ito trabaho ko paminsan, pasilip-silip lang. Ayoko naman lumabas no, wala naman akong gagawin, bawal naman mag videos, bawal mag photos. So dito lang ako, kwentuhan lang tayo. Bago ko makalimutan, yung pa-shoutout ko nga pala yung kapatid ko, Sir Chip, di na paparamdam sa akin, masyadong busy no, si Roderick Teves, at pasampa na naman. Shoutout din dyan kay Jolly Claire, lagi kong binabanggit kasi tutuwa siya kapag lagi kasi siyang nanonood ng mga videos ko guys. Ayun, makikita mo may crew kung may ikot oh. Ang init, grabe init talaga guys, nakakaawa mga crew. Kaya ayan no, kita nyo guys no, meron lubid no. Ayan, yan, pumupesto na siya, hihilahin na yan guys. Hihilahin na yan no. Pipihit na sila. Ayan, pipihit na yan, pumupesto na siya. So yung sa Caraproa, hihilahin niya yan. Yung sa pupa, obviously syempre itutulak niya yan. So minsan wala nang speed yan, minsan may mga at least mga ano na lang yan, dead slow na yan, o minsan naka-stop na yan, may speed na lang yan, may salida na lang na tinatawag. Depende siyempre sa posisyon ng port niya. Kung dito nga siya sa likod ng OCL o dito sa medyo, baka mag-adjust pa, malaki pa, hindi pa siya pumipihit guys no? Naka-standby na, pumorma lang. So nagpupush na, makikita mo nagpupush na yung sa atras niya. Pero dito sa unahan ng barko, hindi pa, naka-standby lang yung tugboat pa, hindi pa siya humihila. Pero makikita mo kasi doon sa tugboat doon sa kabila, napupush na siya. Hindi pa humihila pa rin yung sa unahan no.
Hinihintay ko rin yung humila yung sa proa eh. Ayan, parang hindi na yata pipihit no. Pero humarap kasi yung sa unahan eh. Malayo pa kasi eh. Mukhang hindi pipihit yata no. Oy, nakita ko may, alam mo may bula doon sa pabor. Mukhang may bow thruster siya. May bow thruster na ginagamit din, kaya pala itutulak, ididikit na lang nito ng ganito na opposite ang direction. Katulad nung umalis kanina, 'di ba, pumihit siya. Ayun, tinutulak lang. So standby lang yung sa Caraproa, standby lang siya. Tumutulak yung sa puwitan, karapo pa niya. Itong sa unahan is naka-standby lang siya. Makikita ko kasi nakaluy-duy lang yung lubid niya eh. Tapos makikita ko yun, hindi nyo makikita gas yung ano, yung mga bula-bula sa pabor. So ibig sabihin gumagamit siya, may bow thruster siya guys. Hindi nyo siya makikita eh. Ayun, islak lang yung lubid niya no? So talagang hindi siya nag-a-assist lang talaga. So hindi siya pipihit. So nagkamali si kapitan doon no. Pero kasi itong ano eh, humarap siya eh, tumalikod siya doon sa barko. So ina-expect ko pipihit, so hindi siya pipihit, tumutulak lang. Yan, padikit na yan guys. Ganyan lang. So galing no. Ayan ang tulong syempre ng tugboat no? Lalo na yung pagdidikit, pag-aalis. So yung bilang ng tugboat eh depende yan sa laki ng barko, sa size niya. So ayun guys no, tatapos na yan, ganyan na lang siya.